Hi! Kung napadpad ka dito tapos medyo nalilito-lito ka ngayon sa life, maybe it's 3 a.m. na nanonood ganito or maybe in the middle of the night, middle of the day, whatever time is it. Maybe this is for you. I am Grave. It's short for Gadores Raymond Vico. So, this is my YouTube accountability video na gusto ko na talagang gawin. Parang passion project lang siya. And then, I am naming this series Open Letters from Grave. Welcome. Sa totoo lang, feeling ko matagal na ako nag-aantay ng tamang time. Parang routine na lang. In my 20s, I'm already 28 right now. Tapos parang ang dami kong gustong gawin sa buhay. But at the same time, ang dami ko ding na-realize during my 20s. Oh, late 20s na kasi. Ngayon ko lang na-realize actually na late 20s na pala siya. Pero it's been a journey. Ang daming mga happenings na hindi ko ina-expect na okay, nanggaling na din ako sa quarter life crisis, nanggaling na ako sa basta ang dami na nangyari na feeling ko at some point in life na-realize ko na okay, I have to step back and look at where I am right now. Tapos dun ko na-realize na oo nga pala no, isa sa mga na-realize ko na gusto kong na parang sabihin for this first video na gagawin ko is no one is really coming to save you. It's on you. You can choose to be miserable in life. You can choose to be minsan hindi mo rin choice actually kasi minsan napupunta ka lang dun sa situation dahil sa circumstance mo, dahil sa environment mo, dahil sa pinagmulan mo ganun. Pero at the end of the day, may mga bagay na makokontrol tayo. And I think one of those is yung outlook sa buhay. To be grateful, ganyan. Actually, it's actually hard din na maging grateful pag nasa situation ka na ang hirap maging grateful. So, I think it's one thing na kailangan natin din maintindihan sa late 20s. And it's a journey. You can read a lot of things inside the internet and then absorb information. Pero iba pa rin talaga yung action na gagawin mo for yourself. So, it's more on like taking action talaga, na pupulutin mo talaga yung sarili. Kasi no one, again, is coming to save you. Isa sa mga na-realize ko, walang darating na mag-aayos ng routine ko. Walang darating na magbibigay sa akin ng direction. Tapos, ganito siya. Parang one day, napapansin ko din na parang when I decided to get up, walang darating na mag-aayos ng routine ko. Walang darating na mag-aayos ng life ko. Wala ring darating na magbabago ng buhay ko. And then, it's kinda hard kasi parang at first medyo nakakatakot siya isipin. Pero, parang habang iniisip mo siya, actually, mas nagiging freeing siya. Kasi kung walang darating sa life ko, di ako na lang. Wala ka namang choice. So, sayang din naman yung life, no? Kung mo lang, syempre ngayon very vulnerable yung mga tao, parang it's easy to give up, it's easy na, okay, end ko na lang, ganyan. So, Diyos ko, wag, sayang naman. Just try a very small little thing na para magpabago sa'yo. Start small lang, maybe go out a bit, dama mo lang yung sunshine, ganyan. Maybe there's something really in there na hindi mo lang napapansin ngayon. Kasi looking back, parang when I was on that crisis, panic attack, alam mo yun, yung parang hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa'yo. You don't want to die, but at the same time, it's very painful to live. Painful to live. Ganyan. Tapos, parang may mga gabi na, ano nangyari sa'yo? Ang ganun. Pero looking back, malayo pa naman, pero isipin ko, ang daming mong realization. Ganyan. Tapos going back, dun na na-realize na may control naman ako sa mga maliliit na bagay. Mga maliliit na lang na bagay, kahit yung emotion ko na lang. Kahit mukha siyang peke at first, pero at least pulutin mo yung sarili mo. Ganun. Ayun, so, open letter sa future ko. I mean, sa past ko. So, it's good na at some point in your life, pinulot mo yung sarili, cringe. Pero ngayon, nagki-cringe pa rin tayo sa mga dramatic na bagay. Pero gusto naman natin na i-film, di ba? So, anyway,
you're doing well. Tapos, ganito na lang yung gawin mo. Pulutin mo yung sarili mo paunti-unti, get up, see the sunshine, work out, nagsusulat ka, di ba? Magsulat ka. So, mo nag-film, di ba? Mag-film ka, kumain ka sa labas, tumingin ka ng cafe, ganyan. So, kahit yung mga mundane na hindi mo nakikita na parang useless, ganun, it's okay. And just pick yourself up a little bit. Today, kahit 15 minutes lang. And then, start again tomorrow. Things will get better. And things got better sa present ngayon. Tapos, mas marunong na mag-handle ng finances. Mas dati hindi ko alam na maybe it's another topic, yung first 100k, yung journey mo sa ganun. At least ngayon, naging iba na yung perspective mo sa pera, naging iba na yung perspective mo sa love life, naging iba na yung perspective mo sa career, mga ganun ba kung ano yung mas importante. I want to lead my life na maging mas intentional sa mga bagay-bagay. So ngayon, maybe travel a bit, see the world a bit. If I will ever find a partner, gusto ko yung hindi sakit sa ulo, ganyan, yung hindi ko masyado isipin. Kasi marami akong gustong gawin sa buhay. Aside from, alam mo yun, giving back to my family. And then making sure that my parents retire comfortably. They will age gracefully. Ganun. So ako din, on my end, ayoko ng purong problema na lang ang drama sa life. I wanna be prepared for the future. Hindi na may insurance, ganyan. Merong retirement, ganyan. Pero at the same time, hindi naman yung parang burnout ka na lang lagi na parang nag-iipon ka na lang. What if bundol ka ng ice cream truck kinabukasan, di ba? Di sayang lang din. Para at the same time, na-enjoy mo yung present mo while you're preparing for the future. Kumbaga, balance is king. You have to look kung ano yung importante sa buhay mo. You have to be intentional with your friends. So yun, I don't know if this is making sense. This is just the first episode and wala lang, gusto ko lang talaga i-try na magkaroon ng parang isang accountability partner na okay, pag nag-film ka kasi napipilitan ka na to get up, napipilitan ka na gawin tong mga bagay kasi may parang nagiging extra obligation and responsibility siya. So sabi ko, sige, gagawin ko nga. Pero alam nyo, it saved me a lot of times kasi yung ano ko kasi way ng pagpo-post, diretso creative form ko na din siya. Parang doon ako nag-edit. Gusto ko maganda yung mga angle, ganyan. Gusto ko color grade ako na kahit akin lang. Ganun. Parang creative outlet ko na din siya. Tapos when I look back at those moments, at those edits, at those films, tapos nagginawa ko na konti, parang I feel good. I feel okay na, okay, nagkaroon ako na at one point in my life, nagme-make sense siya. Kasi di ko naman mababalik na yung time, di ba? Pero at least meron kang na-record na ganun na hindi naman intentional is for me, but I'm putting it out there. Just una, baka may makarelate kasi ang ganda nun. Pag may nakaka-relate sa'yo na you feel like you're saving someone din na parang pareho sa'yo. Someone is relating to what you do. Then slowly nakakapag-start ka ng community na parang parehas kayo ng perspective. Although kasi social media can be dangerous din kasi ang daming, alam mo na, makaka-attract ka din naman ng mga unnecessary audience sa'yo, iba yung perspective sa'yo, so magko-comment ng mga hindi ganito ganyan. So have to be very careful then how would you maintain your mental peace while putting yourself out there. Pangalawa, maganda din yung mga social media ngayon kasi while you're putting it out there, you inspire people, you can support also your hobby kasi namo-monetize siya na parang yung mga passion projects mo, wala siyang pera ngayon, no? So like for example, this year, parang 2 years na ako nag-film, 3 years na ako nag-film, wala man lang bumabalik kahit piso, okay lang siya. So pag may bumalik, okay. Pag hindi bumalik, okay lang din. Pero at least andyan siya, naka-archive siya somewhere in the world. Pag may mga archaeologists dati, pag may mga archaeologists na mag-ano sa inyo, uy, discover ka ganyan. Ganun siya. So, ayun. My main point of this video is I want you to know that walang darating na liligtas para sa'yo at some point in life. There will be. Baguhin natin yan. Walang ibang makakapagligtas sa'yo na sure kung hindi sa sarili mo. Kasi kahit si Superman pa dumating,
Pag hindi mo tanggapin sa sarili mo na gusto mo magpaligtas, hindi ka niya maliligtas. Come from within na, okay, gusto ko ma-save. You need to shout it out na gusto ko maligtas. Para ganun. Para ma-save ka. Yun. I don't know if that's making sense. Yun. So, this is an open letter from Grave. And see you sa next open letter. Bye. Bye.